Hello there guys! Marami pong nagtatanong sa atin kung ano pong klase ng fertilizer ang ginagamit natin sa ating mga bougainvillea. Ayan, iisa-isahin ko po yung klase ng bougainvillea ko. At depende rin po sa klase nila kung anong fertilizer yung ginagamit namin dito sa Royal Garden. Okay, ngayon po simulan po natin doon sa ating mga grafted bougainvillea. Ngayon po gumawa na po ako ng mixture. Ito, pinaghalo ko po dito sa isang pack na to, yung ginagamit namin na triple 14, yung complete fertilizer, plus yung potas po na ginagamit namin. Ano? So, ito po binibenta namin, nagbebenta po kami ng ganito sa aming Facebook page, Royal Garden of Bougainvillea, kung saan kayo umu-order ng mga bougainvillea or kung saan kayo nanonood ng live selling namin. Ayan, meron po kaming Facebook page, Royal Garden of Bougainvillea. Ayan, lalagay ko dito. Diyan nyo rin po mabibili etong fertilizer na to. Sa ngayon po, 20 pesos po ang presyo nito. Yan. Ako na po ang naghalo nito. Pinahalo ko doon sa mga taga-repack natin. At tuturo ko po ngayon sa inyo kung paano ko ginagamit ito sa grafted. Okay, grafted po muna tayo, ha? Ayan, so ngayon po, meron ako ditong isang timba ng tubig. Tingnan nyo yung timba na to. Ito yung timba na ginagamit o pinaglalagyan ng pintura. Ngayon, ito yung ginagamit namin sa paggamit nitong pataba na to. Kita nyo naman, maitim na. Tapos may mga stain na siya. Then pag nilagyan mo ng tubig, hindi na malinaw yung tubig kasi kagagamit lang po ng mga kasama natin dito sa garden, kapapataba lang. Kaya malabo yung tubig. So ngayon, ito, ilalagay natin dito. Isang lahat ha, lahat na to. Ibubulos mo dyan. Tapos hintayin mong malusaw. Hintayin mong malusaw. Gaganyanin mo lang, malulusaw na yan. So lahat po nito ha, lalagay dyan ha. Hindi kasama may plastic ha, yun lang fertilizer. Tapos ngayon, ididilig natin po ito sa grafted. Ate, patulong naman. Ayan, may model na tayo. Tingnan nyo po yung grafted na yan ha, kung gaano kataas. Halos kung 5 feet ka ate, halos kasing taas niya. At tingnan nyo yung lago ng sanga. Ngayon, isang tabo na ganito ilalagay natin. Ate, pakilagay mo isang tabo, paikot. Paikot. Ilalagay nyo yan sa oras ng inyong pagdidilig. Huwag nyo pong lalagyan ng ganyan, ng kadidilig lang. So, next tayo ate, dito. Ito, tumabi ka muna bago mo lagyan. Mas malaki kay ate yung paso, tapos malago yung mga sanga, then hard na yung stem niya. Sige ate, dalawa naman ngayon dyan. Ayan, depende po kasi sa laki ng paso at saka doon sa mga sanga. Dalawa, no? Then, dito naman tayo ate. Sa malago na talaga. Ito, yung malaki na to. Yung malaki na to na malago. Marami ng sanga, yan. Mataas sa'yo. Marami ng sanga. Yan, mga 3 ate, lagay mo dyan. Ayan, ganyan po yung pag-a-apply namin ng pataba or fertilizer dito sa aming mga grafted bougainvillea. Sa grafted yung mixture na sinabi ko sa inyo, yung klase ng pataba dito sa grafted nilalagay. Okay? Sa puno mo lang lalagay, 3 lang ate. Hindi mo siya tatamaay dahon, wag lalagyan yung dahon, wag lalagyan yung sanga na mura pa. Kasi lahat yun ay itim. Kaya dito lang sa puno. Ate dito pa, sa nakatanim sa lupa. Ayan, eto super laki na nito, nakatanim sa lupa, malaki na rin puno niya. Sige ate, lagyan mo mga 2 tabo. Ganyan, kayo na po bahalang tumansya ha kapag dumating sa inyo. Yan, di nilagyan yan mga tuyo. Hindi na dilig. 2. And then doon sa kabila, sige lagay mo ng lahat. Sa kabilang puno, 2 rin. Malaki na po yan o malago na, kaya ang laki na po ng puno. Dalawang tabo. O, okay na yon. Ngayon ang tanong, gaano po kadalas, sabi, madalas na tanong sa amin, gaano po kayo kadalas maglagay ng fertilizer? Ayan, ito po yung sagot. Dahil kami po ay nagbebenta
Kailangan po laging may bulaklak yung aming mga alagang bougainvillea. Sige, lagyan mo na yung iba ate. Tatapusin ko lang to. Kaya, ang paglalagay po namin ay once a week. So, kontrolado na po namin yon. Dahil matagal na kaming naglalagay, kabisado ko na yung ikamamatay at hindi, or ikakadamage ng bougainvillea o hindi. Kaya once a week po, kaya na namin yon. Ngayon, lalo na kung kayo ay baguhan pa lang sa pag-aalaga ng grafted na ganito, every other week po ang lagay nyo or twice a month. Okay? Twice a month or every other week ang paglalagay po. Huwag nyo po kaming gayahin na once a week. No? Para po mas safe tayo. So, yon. Para lang po ito sa grafted, ha? Huwag mo nang alis ate, magro-rooted pa tayo. Ayan, ito kasi mga grafted natin dito, oh. Ayan, nakita nyo na to sa last video natin. Ngayon, kaga-grass cutter lang, mas gumandang tingnan kasi nalinis yung kanyang mga paligid, yung mga ibaba niya, yung mga damo. Yung ganito po, kahit medyo malaki na siya, tapos mura pa yung mga sanga, control po sa pag-apply ng fertilizer. Yung laki na to, yung isang tabo lang, okay na. Or kung mababa lang at nakakawa lang yun sa inyo, kalahating tabo lang, ganun. So, depende po sa laki ng paso at sa sanga ng inyong mga bougainvillea. Ayan, ngayon naman po ay nandito tayo sa ating mga rooted bougainvillea. Ito po yung binebenta natin ng 120, tapos 150 pag top rare, tapos yung mga nakahang na yan, 250. Ito naman po yung lalagyan natin ng fertilizer. Kung ganito po yung alaga nyo, ito po tingnan natin kung paano kami nag-a-apply ng fertilizer sa mga ganito. Ito pa rin po yung mixture namin na binebenta ng 20 pesos isang ganito na maaari nyo mabili sa aming Facebook page, Royal Garden of Bougainvillea. Ito, naglagay ako ng konti dito. Di ngayon, ganito po yung gagawin nyo na pag-apply ng fertilizer. Para dito sa mga small size na to, ha, kuha lang kayo ng konti. Tapos, lagay nyo dyan sa gilid. Dyan sa gilid. Huwag nyo ididikit dito sa puno, ha. Yan lang sa gilid. Tapos, lagyan pa natin iba. O, ganyan lang kadami. Huwag nyong sobrahan. Hindi po pwede dito yung ginawa natin na lusaw. Kasi alam nyo ba, na-try na namin to. Yung lusaw, idinilig. Umitim to. Tapos yung sanga na yan, umitim. Yun lusaw. Kasi hindi pwedeng madikit sa dahon. Itong klase ng fertilizer na to, hindi pwedeng madikit sa dahon at sa sanga. Kung mura pa yung sanga. Tapos, wag nyo ring sosobrahan. Kasi pag sumobra po ito, di rin natin alam kung ano mangyayari sa bougainvillea natin. Kasi nung una pa lang po kami, yung paglalagay ng pataba ni Bebe, hindi ko alam kung nasobrahan or nadikit. Yung isang patungan namin ganyan, umitim lahat, naubos. So ngayon nalagyan mo na, wait lang. Ngayon didiligan mo siya. Patatamain mo doon sa nilagay mong pataba. Ganyan, o. De, kumatas na. Huwag mong iiwanan na hindi mo pa nadidilig. Kasi hindi yan kusang kakatas. O, okay na. Yan, dinilig lang ng paunti-unti. Huwag nyo sobrang masyado dilig kasi tatapon lang din yung katas ng pataba. Konti lang. Okay. So, ayun na. Siguraduhin lahat ay madilig. Para kumatas siya. Okay. Ang lagay din namin ang lagay din namin dito, kung tatanong nyo gaano kadalas. Ganon din po, once a week dahil kontrolado na po namin at kaya na naming timplahin yung kung gaano karami kailangan. Ngayon, pag hindi nyo pa po kontrolado yung alaga nyong bougainvillea, every other week din po ang gawin nyo. Or twice a month. Yan, may natira pa. Yan naman, gagamitin natin doon sa potted. Tara doon sa kabilang greenhouse. Dito naman tayo sa mga nakapaso ng white na nabibili nyo sa amin. Kung itatanong nyo rin kung paano namin to nilalagyan ng fertilizer. Yan, hindi pa nadidilig hindi pinadilig ni Manang Bebe. Teka. Eto, halimbawa, ayan, di pa rin nadidiligan na. So, kuha tayo dito. Kung pwede, kung may kutsara ka, kutsarahin mo. Isa doon, tapos isa sa kabila. Ganyan, dalawa.
Kasi medyo malaki po yung paso nito, tapos medyo mahaba na rin sanga. Kaya, dalawang ganun karami ang ilalagay nyo. Magkahiwalay ng sulok. Ayan. Magkahiwalay ng sulok. O, tapos diligan mo, ate. Diligan mo. Sige, patamaan mo yung pataba, ah. Sige. Okay, yung sapat lang para kumatas siya. Okay. O, ganun lang po. Simple lang. Tapos, yun naman po square pot ko na nandun sa labas, sa may bukid, sa may Cafe Bella. Ang ginagawa ko naman po doon, dahil malaki na, ibinabaon ko naman yung amount niya, mas marami compare sa nilagay namin ngayon. Tapos, ihuhukay mo ng konti, mga kaganyan, no? Ang hukay. Ibabaon mo, tapos, tsaka kada dilig mo, papatamaan mo siya. Para kada dilig mo, may kumakatas na fertilizer. Ganun po yung pag-apply namin ng fertilizer para sa mga nagtatanong kung paano patabaan. Yan po ang sa rooted. At yung nakaraang video po natin para sa grafted. Yan. Thank you so much po sa mga bumibili ng aming mga rooted at grafted bougainvillea. Ngayon po, nalinawan ko na po yung pagtuturo kung paano po kami mag-apply ng fertilizer. May iba pa po akong ginagamit na fertilizer paminsan-minsan at i-video ko rin po yon sa mga susunod na video ko. Sa ngayon, priority muna natin yung mixture na yon na sinabi ko sa inyo, 20 pesos isang pack. Yan. Thank you! See you on my next vlog.